Gaano nga ba katotoo ang impyerno at papaano ng tao maiiwasan ito? Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan. At sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, guys, i-subscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga ganitong nating topic no nakapupulutan po ng kaalaman at aral. So dito lamang po yan sa Sangkay Revelation, kung saan pinag-uusapan po natin about Bible, about po sa mga aral ng ating Panginoon, at kung ano po ang paparating sa ating mundo. Alright, so kamusta po kayo? Sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So today, mga Sangkay, pag-uusapan po natin ang seryosong usapin patungkol po sa impyerno. Ano ba ang meron sa impyerno? Bakit natin ito dapat iwasan? So para po sa inyong kaalaman, I'm not here para takutin kayo. Hindi po ako nagsasalita dito para ang bawat isa sa inyo ay takutin. Kundi, bigyan po ng babala at para bigyan ng, kumbaga, kapamaraanan, mga Sangkay, kung paano maiiwasan ang impyerno. Para po sa inyong kaalaman, sa Bible, si Jesus, nagturo po siya ng mas marami pa patungkol sa hell o sa impyerno kaysa sa langit. 11 times na nabanggit o itinuro ito ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo na ang impyerno ay tunay at totoo, na siyang magiging pangalawang kamatayan ng isang tao pagkatapos niya pumanaw sa mundong ibabaw kung wala po siyang Kristo sa buhay. Ang larawan po na nakikita ninyo ay isa lamang po, mga Sangkay, sa mga imahinasyon na likha ng tao. Pero yung realidad, mga Sangkay, mas malala pa po ang picture na pwede nating ma-imagine kaysa sa nakikita po natin sa larawang ito. So ngayon, mga Sangkay, ano ang mayroon sa impyerno? Well, ang impyerno, mga Sangkay, kung magbabasihan po natin ang Bible, ay lugar ng mga pinaparusahan o torment, kagaya po ng mga fallen angels at ng tao na susunod sa kung ano ang sinasabi ng sanlibutan at madadaya ni Satan. So yan po yung place, mga Sangkay, yan po yung lugar, eksaktong lagayan ng lahat ng mga taong walang kinikilala ang Diyos o wala pong relasyon sa ating Panginoon. Kung kaya't ang Bible, nagbabala, mga Sangkay, sa ating lahat. In Matthew chapter 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kasi para po sa inyong kaalaman, ang ating buong pagkatao, mga Sangkay, ay may tatlo. Una, yung Espiritu ng ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit tayo humihinga at buhay sa mundong ibabaw. Yan po yung Espiritu ng Diyos na inihinga kay Adam. Second one, yung katawan. Yung katawan natin, ito po yun, mga Sangkay, itong nakikita na ayan, ito yung nakikita niyong mukha ko. Ito po yung katawan, mga Sangkay. Itong gumagalaw. Pero yung kaluluwa, try mong kurutin yung katabi mo. Pag kinurot mo yung katabi mo, yan po yung kaluluwa. Yan po yung huhusgahan, paparusahan ng Diyos. Yan po ay forever. Yan po ay forever na mag-i-exist, yung kaluluwa. Ang tanong na lang, saan siya sa dalawang forever? Sa heaven o sa hell? Pagkatatandaan nyo, mga Sangkay, na ang langit ay literal na titirahan ng tao. Literal po yun. Hindi po yun na yung tipong imahinasyon na parang fiction lamang. Ito po ay literal na titirahan ng mga taong tunay na naging tapat sa ating Panginoon. Masaya doon. May mga party pa rin, pero mostly na nandun, mga Sangkay, ay mga pagsamba. Nakakatawang isipin kung tayo ay mapupunta sa langit, mga Sangkay, in due time. Pero, yung pangalawa, mga Sangkay, na
forever na mapupuntahan ng kaluluwa ay yung hell. Yan po ang sobrang nakakatakot na lugar na dapat iwasan nating lahat. Ngayon, papaano po natin maiiwasan ito? Ayon po sa Bible, mga sangkay. Sa Mark chapter 9, verse 43 hanggang 49, pakinggan niyo pong mabuti. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Hindi po yan literal na puputulin, mga sangkay. Kundi tapusin mo yung ganung kasalanan. Pero malalim to, mga sangkay. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. Grabe, no? Kung ganun na lang, putulin mo na lang para lang mapunta ka sa langit. Sa apoy na hindi namamatay. Kung paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Grabe, no? Mga sangkay. Ito po ay malalim na babala na kailangan po nating seryosohin ang paglilingkod sa ating Panginoon. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itapon ka sa impyerno. Grabe, no? Dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Ganyan kalala, mga sangkay, ang mangyayari sa impyerno. So, ito po ay literal na mangyayari po talaga. Yung kaluluwa po natin kasi forever po yung mag-i-exist. Ito po yung nakakaramdam, ito po yung nagdedesisyon sa lahat ng ating ginagawa, yung kaluluwa. Kaya nga kaluluwa po ang i-judge ng ating Panginoon bilang isang tao. So, mga sangkay, mamimili lamang po tayo. Ngayong buhay po tayo. Ano ang pipiliin mo? Karangyaan sa sanlibutan na walang Diyos? O kahit walang karangyaan sa mundo, pero may Diyos tayo. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Mga sangkay, na kung ang kamay mo, kung ang paa mo, kung ang mata mo, ang sani ng kasalanan din, alisin mo yan. Para lang maisalba ka sa delikadong sitwasyon na ito. Hell is real, mga kapatid, mga sangkay. Kaya ito po ay dapat nating iwasan. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 6, verse 23. Sapagkat ang kamatayan ng kabayaran, grabe, no? Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun yung good news. Yun yung bad news at good news. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ano? Yung kaluluwa po natin. Kapag ka forever po yan nandun sa hell, yun yung second death na nakakatakot kung iisipin. Imagine mo, forever ka na nandun. Akala ng iba na kapag nasa impyerno ka, si Satan na po doon ang hari, si Lucifer na po ang hari doon. No, guys. Diyos pa rin ang hari kahit impyerno. At walang ibang gagawin doon si Satan kundi maghirap araw man o gabi. Same sa mga mangyayari sa taong madadala ni Satan. Kaya nga po ngayon, mga sangkay, nagdo-double, triple time, 24/7 si Satan at ang kampon ng kadiliman para po iligaw ang maraming mananampalataya at dalhin sa kung saan sila dadalhin ng ating Panginoon. Ngayon, anong pamamaraan? Anong pinaka-best way para maiwasan ang impyerno? Ito lang. Simple lang, mga sangkay. Ayon po sa mga gawa o Acts chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Yan yung una. Magsisi, tumalikod sa kasalanan, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba, kundi ang banal na Espiritu.
Yan po ang kailangan ng lahat ng tao. Maraming mga tao akala nila, okay na mabuhay na mabuti ka. Gumagawa ka ng mabuti sa ating mundo. But guys, mga sangkay, maliban sa paggawa ng mabuti, kailangan mo rin sundin kung ano po ang proseso na sinasabi sa Biblia para maiwasan ang impyerno. Imaginein mo kung andyan ka. Diba? Forever ka na nandyan. Kapag ka nagkaroon na po ng Judgment Day, alam nyo, ang paghahanda po natin, mga sangkay, ngayong buhay pa. Kasi once na tayo ay mamatay na, hindi na po tayo kayang isalba ng mga kamag-anak natin sa pamamagitan ng pagdarasal. Wala po yan sa Bible. Ang kamatayan ng tao ay isang beses lang at pagkatapos nito paghuhusga na. Ayon po sa banal na salita ng ating Panginoon. So ngayon pa lang, paghandaan na po natin ito. In what way? Ayon po sa Bible. Magsisi, tumalikod sa kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yan po ay importante. Para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kasi tayo ay may kasalanan. Mula pa po kay Adam and Eve. No? Mula doon, may binhi na po tayo ng kasalanan. At matatanggap po natin ang regalo ng Diyos. You see? So ngayon pa lamang po, pinapaalalahanan ko ang lahat. Seryosohin po natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil ganito po ang sitwasyon. Ito po ay imagination lamang, mga sangkay, but nakakapangilabot tingnan, no? Mas malala pa po ang nakasulat sa Bible kung ano po ang mayroon sa impyerno. Doon, hindi po mamamatay ang isang tao o ang isang kaluluwa kung mapupunta ang isang tao doon. Habang buhay na paghihirap, grabe, nakakapangilabot kung iisipin. So ngayon pa lang, paghandaan na po natin ito. At ang paghahanda na yan, dapat kang maglingkod sa ating Panginoon at magkaroon ng relasyon. Dahil hindi po papasok, no, sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, yung mga rason na porket, maraming nagsasabi, di ba, na, ako naman, kahit hindi ako nagsisimba, nasa puso ko naman ng Diyos. Okay yan. Pero palusot lang yan. Ang totoo niyan, wala mo sa puso ang Diyos. Ginagamit mo lang ang ating Panginoon. Pero yung mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, may relasyon sa ating Panginoon. Nagsisimba, nag-a-attend ng Bible study. Yan po ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. May tamang relasyon. Ang naniniwala ako, based sa salita ng Diyos, na lahat ng makakaiwas dito sa impyerno, yung mga tao lamang na may relasyon sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.